Hindi pa naman kasi alam ko may mas mga grabe talaga at mga karumaldumal na mga nangyari doon. Pero itong Marcos Jr. gustong gayahin yung tatay niya, senior na ewan ko lang. Pero gusto ko lang na tingnan nyo ng maayos yung sitwasyon at mag-ingat kayo sa ano, iba kumilos yung liderato ngayon. Yung mga pulis na uutusan, wala magawa. Siyempre, trabaho man nila. Wala naman talaga dyan sa mga maliliit na ranggo yung ano. Andyan naman talaga kung sino yung nagpapatakbo. So mag-ingat kayo dyan. Again, gusto ko lang magpasalamat kasi wala talaga akong, hindi ko alam talaga ano sabihin ko sa inyo kasi apektado talaga ako ngayon, yung pamilya namin sa nangyari. Yung gusto lang namin makita yung si former President Digong. So malaking bagay, lahat ng ginagawa nyo, sinasabi nyo, sinusulat nyo, lahat ng suporta na pinapakita nyo. Malaking bagay yan sa amin. Kaya salamat sa inyo. Yun lang. Kay General Torre, hindi po pwedeng sabihin mo na order ito. Unlawful order is beyond justification. Therefore, ang iyong pagpapadukot kay Pangulong Duterte, ang threat mo na badili, kakaladkarin mo siya sa loob ng eroplano, at ang iyong paghahambog ngayon na ikaw na nakagawa noon, may kabayaran yan. Kung hindi man ngayon, darating ang panahon, your day of reckoning towards justice will come. Ang motto ng police ay to serve and protect. Do you think yung ginawa ni Torre is he is serving and protecting the Filipino people or ito ay act of communism? Dapat siyang aristuhin. Diba? Why? Ang nakasaad doon, obey first before you complain. Yes. Ang ibig sabihin yan, obey lawful orders. Yeah. Not unlawful and illegal orders. The order of Marcos to arrest or detain illegally and unlawfully expel Pangulong Duterte from the country is a form of abduction. No amount of any justification on the part of the PNP, especially General Torre, na sasabihin niyang sumusunod siya sa utos. An unlawful order cannot withstand the legal requirements na hindi mo ginawa ang tama, hindi dahil sumunod ka. Ginamit po yan ni Adolf Eichmann. Si Adolf Eichmann, siya ang kumipirma ng mga pinapatay na Hudyo during Holocaust World War II. More than 6 million ang pinatay nila Hitler, ang nagpipirma na patayin at birahin sa gas chamber, i-massacre si Adolf Eichmann. Okay. Nahuli ito, dinukot ito ng Mossad. Rendisyon ito, dinukot ng Mossad ng Israel sa Argentina. Nang tinrial siya doon sa may Israel, sa Tel Aviv, no, sa Jerusalem, bago siya bitayin, doon siya sinabihan na hindi pwedeng magtago ka na sinasabi mo sumusunod ka lang sa utos na nakakataas sa'yo. Sumusunod ka lang doon sa utos ni Hitler. Sapagkat you have your own conscience to decide kung ito ba'y tama o hindi. So sa kay General Torre, hindi po pwedeng sabihin mo na order ito. Unlawful order is beyond justification. Therefore, ang iyong pagpapadukot kay Pangulong Duterte, ang threat mo na badili, kakaladkarin mo siya sa loob ng eroplano, at ang iyong paghahambog ngayon na ikaw na nakagawa noon, may kabayaran yan. Kung hindi man ngayon, darating ang panahon, your day of reckoning towards justice will come. Do you think, Ka-Eric, na checkmate sila dito? Kasi noong panahon ng KOJC siege, no, we are expecting that the Filipino people will go out and para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro, sa tingin ko, iniisip ng ng administrasyon ni Marcos na hindi lalabas ang mga tao kasi noong KOJCC, hindi naman nasilabasan niya, kinakailangan, nananawagan na tayo ng tulong para lumabas ang mga Pilipino. So now, do you think na checkmate sila dito dahil nakita nagsisi sila sa ginawa nila dahil lumabas ang milyong-milyong Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo? Nababahala sila ngayon. Iyon. This is a day or these are days to come na magiging ligalig ang gobyerno. There will be days of disquiet. There will be days of rage. Magkakaroon ng mga araw na susunod ng pagkagalit
at araw ng ligalig sa gobyernong ito. Nakikita na ngayon ito sa Mindanao. Yes. Araw-araw halos may motorcade, may noise barrage, Yes. may prayer gathering all over Mindanao. And tomorrow, And Mary. tomorrow sa Liwasang Bonifacio, may pagtitipon. And I think sa 8 pang mga bansa, 4 or 6 na estado sa Amerika, Yes. at 4 na area sa Europe, Yes. and even sa Canada, Toronto, Edmonton, Calgary, may mga pagtitipon na ngayon. So tama ang punto na yon. Pinukaw nila ang natutulog na konsyensya at damdamin at dangal ng bawat Pilipino. This is no longer an issue limited to bring back Pangulong Duterte to the Philippines. This is now an issue ng paniningil sa kataksilan at sa kasamaan ng gobyerno na para masunod ang kapritsyo at layaw sa pananatili sa poder, ginamit ang ICC, Interpol, at upang sakmalin at dukutin ang isang mamamayang Pilipino like Rodrigo Duterte. Are we looking at the possibilities of a broadening and intensifying of people's resistance and protest in the next days to come? Definitely, it will come. Ako medyo ako dun sa niyo ni Master sa naibigay niyong opinion about dito. Medyo hindi ko yun. Pero isa lang sinasabi ko dito, ito ay sinasadya ni Marcos. Kasi kung isipin nyo, alam ni Marcos Jr. na kung gaano kalakas ang mga Duterte. At alam din natin kung ano ang nasa playbook ni Marcos Jr. Ang nasa playbook ni Marcos Jr. is maging leader. Hindi pala may tatawag na leader yun. Wala siyang ganun. Maging hari habang buhay dito sa Pilipinas. Gusto niyang panghawakan to panghabang buhay sa anak niya, sa apo niya, panghabang buhay. Etong pagiging pangulo. Kaya yung sinasabi kanina ninyo na parang nagsisi sila, hindi. Alam nila kung gaano kamahal ng taong bayan si Pangulong Duterte. At ito ay alam ko nakagustuhan talaga to ni Marcos kasi kapag katulad niyan na pag may ginawa silang pangit pa ulit kay Pangulong Duterte, alam nilang magwawala ang taong bayan. At doon magdedeklara ng martial law Na inantay niya. na inaantay niya itong si Marcos. At mawawala ang eleksyon, lahat at tuloy-tuloy ang pagiging pangulo niya. Hanggang sa maipapasa niya pa ito sa anak niya. Yan ang nasa playbook ni Marcos kasi kung matatandaan natin, 4 yan eh. Tanggalan ang SMNI ng prangkisa, ipakulong si Pastor, Apollo Sikibuloy, buhayin ng kaso, i-impeach si Vice President Sara Duterte at ibigay sa ICC si Pangulong Duterte. Ayun. Isa na lang natitira. Isa na lang. Impeachment At na lang. kung At, hindi matuloy, martial law. at eto na, dyan papasok ang last message ko. Dahil wag na nating hahayaan po na umabot pa po sa impeachment kay Vice President Sara Duterte itong plano ni Marcos. Dahil sunod-sunod yan. Nasa playbook na ho ni Marcos yan. Kung hinayaan natin na nangyari sa KOJC at ngayon nagsisisi tayo na hindi agad tayo kumilos at na inantay pa nating dumating sa punto na nakuha na nila si Pangulong Duterte, wag na ho nating hayaan pa na makaabot ito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil yun ang gusto ni Marcos. At gusto nilang magpanghabang buhay na maging hari dito sa Pilipinas. Lahat ng alam nilang makakasagabal sa kanilang plano ay kanilang gigipitin at kanilang tutugisin. Kaya tayo, mga kababayan, sobra na ho itong pag-aaral sa atin. Dapat matuto na ho tayo. Ilang beses na ho tayo nagkamali. Nagkamali na tayo na binoto natin si Marcos at ilang beses pa ulit tayo nagkamali. So wag na natin hayaan na magkamali pa tayo ulit. So ayun, okay. At sa akin naman, mukhang napaso dito ang Marcos administration. And now, PRRD made an history once again. Si PRRD lang ang nililitis na nagluksa ang buong mundo sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayon, sa tingin ko, pati ang ICC mababago ang pananaw kay Pangulong Duterte dahil sa nangyaring ito. Kaya patuloy po natin na ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte para mabuksan ng isipan
ng mga kababayan natin or mga ibang lahi sa iba't ibang panig ng mundo mabaliktad yung maling pagkakakilala nila kay Pangulong Duterte dahil walang ibang hinangad si Pangulong Duterte kundi ang katahimikan ng ating bayan, yung nakakapaglakad tayo ng matiwasay, nakakatulog tayo ng mahimbing. Kaya ito, paulit-ulit po natin nasasabihin kahit na mapundi ang tenga ninyo, huwag na po nating bibitawan ang PDP laban dahil eto na lang ang huling pag-asa natin para sa ating bansang Pilipinas. Dahil pag nakawala pa yan, mananatili ang ganitong uri ng pamumuno at lalo tayong maghihirap. Hindi kayo, pero yung mga susunod na henerasyon, mga apo ninyo, mga anak ng apo ninyo, isipin nyo po yan. Kaya patuloy po natin ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte sa pamamagitan ng pag-express or pag-exercise ng ating karapatan sa pagpapahayag ng ating saloobin at pagkontra doon sa kamalian na nakikita natin sa ating lipunan. Kaya Rick, yung message mo at panawagan sa ating mga kababayan, please. Thank you, Banateros. Thank you, Jay, Coach Oli, and Brother Master Judea, Panatbay, and Boss Dana. Thank you for having me sa program ng Banateros. Thank you, SMNI. And thank you kay Pastor Kibuloy na ako po'y muling nakakapag-guest dito sa ating mga programang mainit na talakayan at paglilinaw sa mamamayan. Kung mayroong isang bagay na nakaligtaan si Marcos, at ito ay isang mayor na pagkakamali niya ngayon, ina-underestimate niya ang taong bayan. Yes. When you underestimate the will and the determination of the people to stand up for what is right, and when you challenge them to make a collective conscience call, diyan ka nagkakamali. Dalawang beses na pong napatunayan yan. Walang diktador o walang popular na presidente ang pwedeng pumigil kapag tumindig ang taong bayan at desisyonan nilang lalagutin nila ang tanikala ng paghahari-harian sa bansang ito. Yes. Naganap yan sa kanilang pamilya, sa tatay niya, 40 years ago. Magaganap muli yan sa kanya. Siyak yun because he already made a martyr out of Rodrigo Duterte. Yes. Rodrigo Duterte will forever live in the hearts and minds of the people, not because he is Rodrigo Duterte, but because of what he did for this country and for the people. Ang alaala at ang mga malalakas na pag-ugat ng ligasiyang Duterte, kailanman hindi yan mabubura. Na minahal niya ang taong bayan, binigyan na ng dignidad at respeto ang Pilipino at kanyang ipinakita na kayang gawin ang tinatawag na totoong matinong pamumuno. Yes. Rule of law para sa interes ng taong bayan, nilabanan ng terorista, durugista, kurakot at mga gahaman ng oligarko at hindi pa nagawa yan ng sino paman. At higit sa lahat, in-underestimate ni Marcos ang taong bayan na balikan po ang kasaysayan at kultura. Wala sa ating kultura na basta-basta na lang nating aapakan ang mga taong gumawa ng mabuti. Mr. Marcos, kung may natitirang pang kukunting konsensya sa iyo, I think tinamaan ng kapatid mo dito, no? Si Amy Marcos ay hiyang-hiya sa nangyari. Yes. Sapagkat, the only president na tumaya ng kanyang presidency para ipalibing ang inyong tatay na tinatawag na diktador at pinakagrabing magnanakaw sa kasaysayan ng mga presidente na kalibing sa libingan ng mga bayani because of a president known as Rodrigo Duterte na pinadukot mo at ipinatapon mo sa Netherlands. Your days of reckoning are fast approaching. Kasama po ang mga aliporis mong naghahari-harian sa bayang ito. Ang taong bayan ang pinagmumula ng kasaysayan, taong bayan din po ang hahatol sa inyo. At sa darating na Mayo, sa eleksyon na ito with Pastor Kibuloy at mga kandidato na tinutulungan ni Pangulong Duterte, I think the conscience vote and the protest and resistance of the people will be manifested in the ballot. Hindi niyo pwedeng dayain ang sentimento ng taong bayan that will reject totally all candidates connected to Marcos. At yan ay mangyayari yan. Napapakinggan ng COMELEC yan at yan ay nakatadhana na sapagkat kayo po ang nagbukas nito para ang taong bayan ay hatulan kayo. Magkita-kita tayo bukas, alas 3 o alas 4 ng hapon, Liwasang Bonifacio, araw ng pagkagalit at pagkaligalig, araw ng panawagan sa katarungan upang